Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, LTO employee arestado sa hit and run sa Antipolo. Deliberasyon ng Kamara sa proposed 2027 national budget nagsimula na. Halos 10 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa construction workers sa Cebu City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang empleyado ng Land Transportation Office o LTO matapos masangkot sa hit and run incident sa Sumulong Highway, Antipolo City noong Agosto 14. Dalawang babae ang nasugatan matapos silang mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane. Ayon sa pulisya, mabilis na tumakas ang suspect ngunit nahabol at naaresto ng isang off-duty na police officer matapos ang halos 10 minutong habula. Inamin umano ng driver na nakainom siya ng alak bago ang insidente. Nahaharap ang suspect sa mga kasong reckless imprudence resulting in physical injuries at abandonment of victim. Samantala iniutos ng LTO ang agarang pagtanggal sa kanya sa serbisyo at permanenteng pagbawi ng kanyang lisensya sa pagmamaneho. Nagsimula na ngayong Lunes, Agosto 17, ang pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Unang humarap sa budget briefing ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag ang mga pinagkukunan ng pondo, antas ng paggasta at iba pang detalye ng panukalang budget. Kasama rin sa pagdinig ang Department of Budget and Management o DBM, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Finance o DOF at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Magpapatuloy sa mga susunod na linggo ang serya ng committee hearings at plenary debates habang tinatalakay ng Kongreso ang General Appropriations Bill bago matapos ang tao. Halos 10 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa Barangay Pardo, Cebu City sa isinagawang buy-bust operation noong Agosto 13. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas o PDEA-7, kinilala lamang sa pangalang John ang suspect na nahulihan ng 27 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 9.69 million pesos. Ayon sa PDEA-7, itinuturing na high-value target ang suspect at batay din sa monitoring na kapag bebenta umano ang suspect ng hanggang 2 kilo ng shabu bawat linggo. Lumabas din sa record na dati siyang naaresto noong Agosto 13, 2023 dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.